Yun, isang maulan na umaga mga bossing. Para sa mga maker naman po, wag po kayong magagalit sa sasabihin ko. Para lang po sa ikakabuti. Yan, nabuti na naman po. Yan, medyo kasi hindi ko sinusulat yung mga sinasabi ko. Kung ano lang maisip ko, yun lang po yung lumalabas sa akin bibig mga bossing. Kaya minsan nabubulol. Sa mga maker po, mga bossing, konting ano lang po. Kasi mga maker minsan dapat bago ilabas yung mga unit, inaayos po nila ng mabuti. Chine-check yung groupings. Ganun po yung nagiging problema mga bossing. Yung mga reklamo ng mga client o mga buyer sa mga seller napupunta. Dahil po kami yung nagbebenta pero hindi po kami yung mga gumagawa. Ngayon ang nangyayari, pag kumuha ko ng unit sa mga maker, yan. Medyo mataas po ang puhunan sa airgun. Malaki po ang puhunan mga bossing, hindi po biro. Pag kumuha ka ng unit, minsan nakakaproblema. Minsan talaga hindi mo maiwasan magka-problema yung unit. Kaya lang, kung madalas naman nangyayari, medyo hindi na maganda yon mga bossing. Kasi nagbabayad naman po tayo ng tama sa mga presyo na binibigay nila. Tapos pagdating ng mga unit, pag sinusubukan natin, may mga sumasahid yung silencer, may iba-iba yung tama. Kasi yan mga bossing, bago ko ipadala yan, sinusubukan ko. Dahil ayokong ipadala sa mga kliyente natin o sa mga buyer natin na may problema ang unit. Siyempre minsan may dumarating na nakakaproblema, binabalik, ako na naman sasagot ng shipping fee. Pabalik, papunta, sasagot ko na. Abala na naman po sa atin yun. Siyempre, natural lang po yun sa mga seller, mga bossing. Inaano ko lang po yung mga maker, bago po ibigay sa mga reseller nila, pakiayos naman po kahit papano. Pakicheck po ng mabuti yung groupings, or minsan, pagdating dito, walang laman na CO2 yung airgun, may singaw. Abala na naman po sa amin yun, mga bossing. Kung baga, siyempre, pupunta ka na naman sa maker, idadali mo yung mga unit, maggagas ka na naman. Yun, medyo may gastos na naman yun, mga bossing. Pero okay lang naman, siyempre hindi maiwasan. Pero mas maganda, pag-iayos po ng mabuti yung mga unit nyo, mga maker po dyan. Kahit sinong maker po, minsan po, PCP, i-check natin yung groupings. Sa 15 or 20 meters, maganda tumama. Ngayon, pagdating sa buyer natin, chinek niya ng 30 meters, iba-iba ang tama. Suggest ko lang po sa mga maker, kung alam nyo pong PCP, yung ilalabas nyo sa shop nyo, paki-check po sa 30 meters. Dahil po ang PCP, nag-expect po yung client na pang long range yung unit na nabili niya dahil PCP po yun, mga idol eh. Ngayon, yung maker, nakikita ko, nagsesero 15 meters lang or 20 meters gamit ang PCP. Kung CO2 rifle, walang problema, pang long range lang po yun. Okay po sa 15 or 20 meters, i-check yung groupings. Pero kung PCP, suggest ko lang po mga maker, paki-check po yung groupings sa 30 meters kung PCP po yan. Dahil po, pang long range, dapat 30 meters to 50 meters, maganda po yung groupings niyan. Kasi yung mga buyer natin, hindi po biro. Minsan gumagastos sila ng ganong halaga. May halaga din, hindi ganong kadali ipunin yung pera. Nasasayang yung pera, gumastos sila ng ganong kalaki, tapos pagdating ng unit, yun yung mangyayari. Disappointed sila dahil yung unit nila, maganda lang tumama sa 20 meters, pagdating sa 50 o 30, iba-iba na ang tama. Kaya po pakiayos na lang po mga maker. Huwag po kayo magagalit sa akin. Para lang po to sa ikakabuti ng mga buyer natin. Mas maganda na yung quality ilabas yung unit para po walang maging problema. At kung talagang quality mga unit na ginagawa, makikilala po kayo bilang maker. Kung ano bang brand po yung ginagamit nyo, mga bossing. Sana po, wag po kayong magalit sa akin. Payo lang po mga bossing, para hindi po mapunta yung sisi sa mga seller na kagaya ko. Maraming salamat. Pa ako mga bossing. Kadalasan sa mga maker walang chrono.
Nagbe-base paiba-iba yung tune ng mga PCP nila. Minsan sasabihin nila 20 to 30 shots. Minsan naman ganun model, same model. Umabot lang ng 15 dahil sa sobrang lakas ng unit. Meron naman na ganun model din, may hina ang unit. Suggest ko po sa mga maker, i-chrono nyo po ang mga PCP nyo para pare-pares po ang lakas. Pare-pares po yung tangke, pare-pares yung size ng tube tank nila or battle tank. Paiba-iba ng shots. Minsan kasi okay lang yung konti lang, kunyari 30 to 40 shots, tapos naging 25 to 30. Okay lang yun kasi minsan tinotono yan. Depende po sa tinotono kung saan magandang tumama. Pero yung minsan kasi sumosobra sa lakas, sumosobra sa hina, napakalayo sa binigay na 30 to 40 shots, napakalayo. Minsan umaabot lang ng 50 shots. Dahil po, kadalasan sa mga maker, walang chrono. Dapat kung maker ka ng PCP mga idol, may chrono ka. Nag-start po ang bilis ng bala kung PCP po yung ginagawa. Dapat mga 800 to 900 FPS. Yan. Pag bumaba yan ng 800, may hina po yan mga bossing kung PCP yan. Minsan PCP pinakrono ko 700 lang. Sing lakas lang ng CO2. Hindi na pang long range dahil yung bilis, yung FPS niya, yung bilis ng bala per segundo 700 lang. Medyo hindi pasok po sa PCP. Dapat mga 800 to 900 yan magandang tono ng PCP mga bossing. Yan po, para lang po, kasi minsan binibigay natin sa mga buyer. Ilang shots yan, sabi ng client mo. Umabot po ng mga 20 plus. Tapos i-check ko, umabot lang ng 15. Yung pala, sobrang lakas ng unit. Ganun lang po, para hindi magkakalayo, i-chrono nyo po yung mga unit, mga PCB na ginagawa nyo mga bossing. Sige po, maraming salamat po.